Bureau of Immigration o BI, no, ay nagbabala sa mga OFWs, sa mga nabibili nilang peking OAC. Yung OAC, yung sinasabing Overseas Employment Certificate. Hello blessed day mga kabayan, welcome back po sa aking channel, OFW Vlogger. So mga kabayan, isang paalala na naman sa ating mga OFW dahil meron na naman tayong kababayan na papuntang Hong Kong ay na-hold sa pag-flight niya papuntang Hong Kong na may connecting flight sa bansang Malaysia. Doon nga po sa kuha niyang Peking OAC. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa vlog ko mga kababayan, hindi na pinahintulutan ng DMW ang mga fake OAC dahil hindi po kayo makakalabas ng bansa. Dahil sa pinakita niya na Peking OAC, nakita ng PI na hindi rehistrado ang nasabing OAC ng Pinay sa system ng DMW or sa ating PAMS bank account dahil na-access na to ng Bureau of Immigration. Ngayon mga kabayan, inamin naman ng Pilipinas sa pagtatanong ng Bureau of Immigration officer na pinasa lang sa kanya na ibang tao o nabili lang niya ito sa halagang 10,000 pesos sa kinatagpo niya sa lugar ng Parañaque mga bayan. Noon pa man mga bayan, nagpapaalala na ang Bureau of Immigration at DMW sa mga peking nagliliparan na nagbebenta sa mga Facebook o WhatsApp or TikTok. Kaya kung di ka legit na OFW ay huwag niyo pong papatulan ang mga nagbebenta ng OAC dahil malalaman na po yan ngayon sa immigration dahil ngayon immigrated na ang mga system ng polo ng DMW at Bureau of Immigration. Kaya na-access na nila yan at nakikita nila yan kung rehistrado ba tayo sa DMW at kung may PAMS bank account ba tayo mga kabayan. So watch po natin ang muling mga paalala na ito na video para sa ating mga OFW na palabas na naman ng bansa at kukuha ng OAC. Itong Bureau of Immigration o BI, no, ay nagbabala sa mga OFWs, sa mga nabibili nilang peking OAC. Yung OAC, yung sinasabing Overseas Employment Certificate. Yan, dyan kukuha nila sa Facebook at WhatsApp. Dyan po talaga yung mga sindikato po niyan talagang kumikilos talaga para kumita at mabiktima naman yung mga kababayan natin OFWs. Walang kamalay-malay mga kababayan natin OFWs na biktima na pala sila ng mga peke. Na peke po, ayan peke. Ibig sabihin, hindi po totoo yan, hindi tunay. Yung mga nanggagaling dyan, dyan sa WhatsApp at Facebook, yung saan nabibili po nila para lang daw para maipakita sa pagka gusto nilang umalis, mag-abroad. Yan binabalaan po kayo mga OFWs na wag po kayo nabibili diyan sa WhatsApp yung at Facebook yung sinasabing OEC o Overseas Employment Certificate. Yan, yung OAC na yan. Mga peki po yung naglalabasan po dyan. Pinababalaan po ng magiting nating opisyal, hepe ng Bureau of Immigration dahil marami na pong nabibiktima. Marami pong na question dyan pagpasok dyan sa sa Bureau of Immigration. Kasi isang kababayan natin na OFWs biktima po ng peking OAC. Gusto lang makaalis, siyempre. Yung mga hindi na sila pipila, yung mga gustong mapadali yung kanilang mga yung mga dokumento, pupunta sila ngayon sa sa Facebook, sa WhatsApp. Ayan. Dahil sa gusto niyo mapadali na makuha yung na tulad ng OEC, peke naman pala. Ayan, mahuhuli kayo ng Bureau of Immigration. Alam niyo po, hindi po kayo makakalusot dyan, hindi kayo makakalusot dyan sa Bureau of Immigration. Ay wag niyo pong papatulan ng mga nagbebenta ng OAC sa Facebook at sa TikTok dahil makikita yan sa immigration ngayon. Ang mga undocumented OFW naman na hirap sa kanilang OAC ay sumadya po kayo sa pinakamalapit na POA sa lugar ninyo. Huwag po kung kanino lang kayo kumukuha, baka lohil lang po kayo sa pagkuha ng OAC na yan. Kaya muling paalala ito sa ating mga OFW na ating mga kabayan na wag po tayong kukuha sa mga social media
ng ating OAC mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.